Manipis na usok ang dahan-daang lumulutang sa madilim na cavern, nagsisilbing harang sa pagitan ni Nazuna at ng dambuhalang sinaunang makina. Sa likuran ng frontline, tahimik na pinag-aaralan ni Lord Light ang galaw ng kalaban. I see. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang inoobserbahan ang battlefield. Nakaiwas ito sa magic bullets ni Suzo. Saglit siyang tumigil bago ibinigay ang kanyang conclusion. Pero hindi nito naiwasan ang greatsword ni Nazuna, kaya napilitan itong depensahan ang sarili. Nakatutok ang eksena sa lead dwarf researcher. Nanlaki ang kanyang mga mata habang butil-butil ang pawis sa kanyang mukha. Halos hindi niya mapaniwalaan ang naririnig. Isang artificial, mythic class weapon. Nanginginig ang kanyang boses. Ibig mong sabihin, ang bagay na iyon ay isang mythic class weapon na mismong ginawa ng mga ancients. Nanatiling kalmado si Lord Light. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, mahinahon niyang kinumpirma ang kanilang hinala. Yes, most likely. Bahagya siyang kumilos habang ipinapaliwanag ang kakaibang katangian ng nilalang. Hindi ito nabigyan ng level ng appraisal ni May. Saglit siyang tumingin sa dambuhalang makina. Dahil hindi ito isang buhay na nilalang. Isang maikling katahimikan ng bumalat sa grupo bago niya ibinigay ang pinaka-nakakakilabot na bahagi ng paliwanag. Isa itong bagay. At sa sandaling iyon, mas lalong naging malinaw ang kinakaharap nila. Hindi ito halimaw. Hindi ito hayop. Hindi rin ito isang nilalang na maaaring maunawaan gamit ang normal na pamantayan ng mundo. Isa itong sinaunang sandata, isang mythic class weapon na nilikha ng isang sibilisasyong matagal nang naglaho. Ipinagpatuloy ni Lord Light ang kanyang pagsusuri, mahinaw ang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa naguguluhang grupo. Kapag nag-a-appraise ka ng espada, halimbawa, kalmado ang kanyang boses habang nakatingin sa kalaban. Walang level na lumalabas. Bahagya siyang tumigil bago ipagpatuloy. Dahil ang mga armas at armor ay walang level sa simula pa lang. Tinuro niya ang mekanikal na nilalang sa di kalayuan. Sa tingin ko, ang snake-like na bagay na iyon ay parang isang gumagalaw na sandata. Lalo pang lumino ang kanyang pagsusuri. Unti-unti nang nagkakadugtong-dugtong ang lahat ng piraso ng palaisipan. At ang kapangyarihan ng isang mythic class weapon. Naningkit ang kanyang mga mata. Ang pinakaposibleng dahilan kung bakit walang epekto rito ang mga atake ni Suzo. Tuluyang nanahimik ang lead dwarf researcher. Nakapirmi siya sa kanyang kinatatayuan habang dahan-daang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Unti-unti niyang naiintindihan kung gaano kabigat ang kaharap nilang teknolohiya. Exclusive ability. Mahina niyang bulong. Isa na naman iyong katangian na tanging mythic class weapons lamang ang nagtataglay. At kung tama ang hinala ni Lord Light, ang kaharap nila ay hindi lamang isang sinaunang makina. Isa itong buhay na mythic class weapon na gumagalaw sa sarili nitong kagustuhan. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa battlefield, pansamantalang lumihis ang paliwanag upang ailatag ang pundasyon ng hierarchy ng mga armas at kagamitan sa mundo. Sa likod ng isang makinang at kumikislap na background na unti-unting naglalaho sa kadiliman, isang narration box ang nagbibigay ng mahalagang paliwanag. Ang mga armas at armor ay nahahati sa iba't ibang klase. Mula rito, ipinakita ang 8 antas ng kapangyarihan na bumubuo sa kanilang absolute hierarchy. Genesis class, ang pinakamataas na uri, mga kagamitan na may kakayahang lumikha ng buong mundo. Mythic class, mga kagamitan na may kapangyarihang makaapekto sa isang buong mundo. Phantasmite class, may kakayahang magdulot ng napakalawak at napakalakas na impluensya sa mga bagay sa paligid nito. Epic class, nakaapekto rin sa mga bagay sa paligid nito, ngunit hindi kasing lakas ng Phantasmite class. Artifact class, may impluensya sa kapaligiran nito, ngunit mas mababa kaysa Epic class. Relic class, may kakayahang makaapekto sa paligid nito, ngunit mas mahina kaysa Artifact class. Rare class, mga kagamitan na nagtataglay ng espesyal na kapangyarihan. Halimbawa, isang espada na sobrang talas dahil sa mahika. Isang sandata na kusang naglalagablab ng apoy. Mga armor na may simpleng magical effects. Common class, karaniwang armas at armor na walang espesyal na kakayahan. Pinakakaraniwang kagamitan na ginagamit ng ordinaryong mga tao at sundalo. Sa sistemang ito, malinaw kung bakit nakakatakot ang kalabang kaharap nila. Kung tama ang pagsusuri ni May, ang dambuhalang mekanikal na nilalang sa harapan nila ay hindi isang ordinaryong makina o halimaw. Isa itong artificial mythic class weapon, isang sandata mula sa sinaunang sibilisasyon na nasa ikalawang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa buong mundo. Nagkibit balikat ang lead dwarf habang nakabukas ang dalawang palad niya sa ere. Makikita ang butil-butil na pawis sa kanyang mukha habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang limitasyon ng kanilang kaalaman. Kami ay mga eksperto pagdating sa magic items. Napangiwi siya ng bahagya.
Pero kahit kami, hindi pa kailanman nakakita ng Genesis class o Mythic class weapon. Bumantong hininga siya. Sa totoo lang, alamat na lang ang mga iyon sa panahon ngayon. Bahagya siyang tumingin kay Lord Light. Kaya may ilang bahagi ng paliwanag na hindi ko rin lubos na sigurado. Nakatutok ang eksena sa kanyang seryosong profile. Patuloy siyang nagsalita habang inaayos ang kanyang mga iniisip. Pero ang mga Phantasma class weapons at mas mababang uri nito ay may kakayahang makaapekto sa mga bagay o kalaban sa kanilang paligid sa iba't ibang paraan. Si Lord Light naman ang nagpatuloy ng paliwanag. Kalmado ang kanyang tindig habang bahagya niyang itinaas ang isang kamay. That's right. Nanatiling matatag ang kanyang boses. At kung ikukumpara sa mga iyon, sandaling nanahimik ang paligid. Ang Mythic class at Genesis class weapons at armor ay may taglay na isang natatanging kakayahan. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang binibigyang diin ang pagkakaiba. Ang kanilang exclusive ability, tumigil siya sandali, ay ang kakayahang makaapekto sa buong mundo. Biglang bumigat ang atmosfera sa paligid ng grupo. Dahil sa simpleng paliwanag na iyon, naging malinaw kung gaano kalayo ang agwat sa pagitan ng ordinaryong makapangyarihang kagamitan at ng mga sandatang kabilang sa pinakamataas na antas ng pag-iral. Ang mga Phantasma class weapon ay maaaring magpabagsak ng hukbo. Ngunit ang Mythic class at Genesis class ay kayang baguhin ang mismong mundo. Sa likuran ng grupo, unti-unting bumabangon muli ang dambuhalang mekanikal na sandata. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Lord Light ang kanyang pagsusuri. Kung tama ang hinala natin at ang snake-like na bagay na iyon ay isang artificial Mythic class weapon na nilikha ng mga ancients. Kalmado pa rin ang kanyang boses habang binubuo ang kanyang teorya. Maaari nating ipalagay na hindi tumama rito ang mga bala ni Suzu. Naningkit ang kanyang mga mata. Dahil mayroon itong exclusive ability na sapat ang kapangyarihan upang makaapekto sa mismong mundo. Biglang naputol ang kanyang paliwanag. Nanigas ang lead dwarf researcher. Para bang may kidlat na biglang tumama sa kanyang isipan. Wait a minute, Mr. Light. Nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lord Light habang lumalaki ang kanyang mga mata sa tumitinding pagkabigla. Napahawak siya sa kanyang ulo. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang mabilis na pinagdudugtong-dugtong ng kanyang isip ang lahat ng impormasyon. Kung walang epekto ang mga bala dahil sa exclusive ability nito, halos maputol ang kanyang hininga. Pero kinailangan itong depensahan ng sarili laban sa espada ng binibini. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Unti-unting nabuo ang isang nakakatakot na conclusion. Then that would mean, hindi na niya halos maituloy ang sasabihin. Dahil ang implikasyon ng sagot ay mas nakakatakot kaysa sa mismong kalaban na nasa harapan nila. Tuluyan ang natigilan ng lead dwarf researcher. Para bang hindi na niya kayang i-proseso ang sarili niyang conclusion. Sa isang matinding close-up, tanging ang nanginginig niyang mata ang makikita. Namumula ito habang mabilis ang kanyang paghinga. Hindi kaya. Naputol ang kanyang boses. Bawat piraso ng impormasyon ay nagdudugtong-dugtong sa kanyang isipan. At habang mas nagiging malinaw ang larawan, lalo siyang natatakot sa sagot. Tuluyan nang nasira ang kanyang composure. Nakabuka ng todo ang kanyang bibig habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Samantala, si Lord Light ay nananatiling kalmado gaya ng dati. Walang bakas ng tensyon sa kanyang mukha habang itinaas niya ang isang kamay. Ang tanging mga bagay na maaaring makipagsabayan sa isang artificial Mythic class weapon. Mahinahon niyang paliwanag, ay mga kagamitan na Mythic class din o mas mataas pa. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, saglit siyang tumigil. Ang Genesis class god Requiem gang Nerko. Kasunod nito ay lumipat ang eksena pabalik sa battlefield. Sa gitna ng umiikot na puting usok, nakatayo si Nazuna ng buong kumpiyansa. Nakasandal ang dambuhala niyang greatsword sa kanyang balikat habang direkta niyang hinaharap ang sinaunang makina. Nagpatuloy ang boses ni Lord Light, o ang sandata ni Nazuna. At doon tuluyang bumagsak ang katotohanan sa isip ng dwarf. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos tumigil ang kanyang paghinga. Isang napakalaking speech bubble ang pumuno sa kanyang isipan habang pasigan niyang tinanggap ang imposibleng conclusion. That means, ang greatsword ng babaeng iyon ay, ang buong eksena ay nakatuon kay Nazuna. Nakatayo siya ng buong kumpiyansa sa gitna ng battlefield habang isang maningning na liwanag ang sumasabog sa likuran niya na tila nagbibigay diin sa kanyang presensya. Mahigpit niyang hawak ang hawakan ng kanyang dambuhalang espada habang nakapaskil sa kanyang mukha ang isang mapanghamon at handang lumabang ngiti. Sa sandaling iyon, tuluyan ang nabuo ang conclusion sa isip ng dwarf. Isang malaking teksto ang tila bumabalot sa likuran ni Nazuna, nagbibigay ng pangalan sa sandatang hawak niya. Mythic class Prometheus. Biglang bumigat ang hangin. Para sa mga dwarf, ang pangalang iyon ay hindi lamang pangalan ng isang sandata.
Isa itong bagay na dapat ay umiiral lamang sa mga lumang alamat at mga nawalang tala ng kasaysayan. Sa ibabang bahagi ng frame, nanginginig ang lead dwarf researcher. Halos mawalan siya ng lakas habang pilit niyang inuulit ang salitang ayaw tanggapin ng kanyang isip. Mythic class, nanginginig ang kanyang boses. Hindi siya makapaniwala. Sa buong buhay niyang ginugol sa pag-aaral ng magic tools, artifacts, at sinaunang teknolohiya, hindi siya kailanman nakakita ng mythic class weapon. Bahagyang ikaniling ni Lord Light ang kanyang ulo habang nakatingin sa dwarf. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Para bang pinag-uusapan lamang nila ang isang ordinaryong gamit. Hindi mo napansin? Payak niyang tanong. Sa isang iglap, sumabog ang reaksyon ng dwarf. Parang kidlat siyang sumugod papasok sa frame, naliligo sa pawis habang nakabuka ng todo ang kanyang bibig. Hindi ko napansin, sigaw niya. Halos mapunit ang boses niya sa sobrang pagkadismaya. Nagsimula siyang magbilang gamit ang kanyang mga daliri habang mabilis na bumabalik sa isip niya ang mga nakaraang pangyayari. Ang babaeng iyon, nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo si Nazuna. Ginamit ang espadang iyon para maglaro sa tubig. Nagbungkal siya ng buhangin gamit iyon. Isa pang alaala ang sumingit. At hinawakan pa niya ang talam habang malagkit ang mga kamay niya dahil sa kinakain niyang matatamis. Tuluyan ng napahawak sa ulo ang dwarf. Mukhang malapit na siyang himatayin sa sobrang sakit ng loob. Hindi ko maisip na may taong tatrito sa isang mythic class weapon ng ganyan kawalang ingat. Tahimik lamang si Lord Light. Isang patak ng pawis ang dahan-daang dumaloy sa kanyang pisngi. Wala siyang maisagot. Sa unang pagkakataon sa usapang iyon, wala siyang may pagtanggol. Tumingin siya patungo sa battlefield kung saan nakatayo sina Nazuna at May. May maliit na sweat drop na lumitaw sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ng maikling katahimikan, napabuntong hininga siya. May punto naman siya. Napakamot siya ng bahagya sa pisngi. Tama nga siguro. Pagkatapos ay itinaas ni May ang boses niya at tumawag papunta sa harapan. Nazuna. Sa di kalayuan, muling inaayos ng sinaunang mekanikal na sandata ang balanse nito, habang ang mga armor plate nito ay patuloy na naglalabas ng maliliit na kislap ng enerhiya. Nanatiling kalmado si May habang inilalatag ang pinakamahalagang impormasyon para kay Nazuna. Hanggat hindi pa natin alam. Nagsalita siya habang nakatingin sa kalaban. Kung paano nito naiiwasan ng mga atake natin. Saglit siyang tumigil. Ikaw lang ang kasalukuyang may kakayahang tamaan ito. Lumipat ang eksena kay May. Direkta niyang sinalubong ang tingin ng kanilang vanguard. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Please fight it. Maikli ngunit matatag niyang utos. Agad na lumingon si Nazuna. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Malakas niyang tinapak ang kanyang dibdib. I got this, May. Masigla niyang sagot. Walang bakas ng takot sa kanyang boses. Para bang isang simpleng trabaho lamang ang pagharap sa isang artificial mythic class weapon. Tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ni Nazuna. Nawala ang masayahing ngiti. Nawala ang pagiging carefree niya. Tanging puro konsentrasyon lamang ang natira. Direkta siyang tumitig sa dambuhalang kalaban sa harapan niya. Mahigpit na kumapit ang kanyang nakabaluting mga kamay sa hawakan ng Prometheus. Ang hangin sa paligid niya ay tila bumigat. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang katawan sa isang handang sumugod na posisyon. Tahimik siyang bumulong. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay mas humigpit pa ang hawak niya sa kanyang mythic class greatsword. Gonna protect. At sa sandaling iyon, malinaw sa lahat ng naroon na hindi na lamang ito tungkol sa pagkapanalo. Para kay Nazuna, ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanyang mga kasama. Sumabog ang buong battlefield sa sunod-sunod na mabilis na galaw. Ang hangin mismo ay tila napunit habang muling sumugod si Nazuna sa laban. Sa kanang bahagi ng eksena, nagtapos ang kanyang sigaw na puno ng determinasyon. My lord and all of you. Sa isang malakas na pagsabog ng puwersa, bigla siyang naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. Isang napakalaking puting guhit lamang ang naiwan sa ere habang tumatawid siya sa battlefield sa nakakatakot na bilis. Sa susunod na sandali, nasa harapan na siya ng dambuhalang mekanikal na sandata. Mabilis niyang iniikot ang Prometheus. Ang mythic class greatsword ay nag-iwan ng makinang na arko ng liwanag habang bumabagsak patungo sa target. Direktang tumama ang talam sa makapal na armor ng makina. Isang nakakabinging tunog ng bakal laban sa bakal ang umalingaw-ngaw sa buong cavern. Kasabay nito, sumabog ang napakaraming kislap at apoy mula sa punto ng impact. Sa isang makinis at tuloy-tuloy na galaw, mataas na tumalon si Nazuna sa ere. Habang umiikot ang kanyang katawan, mahigpit niyang hinawakan ng Prometheus at buong lakas na ibinagsak ito pababa. Hinati ng dambuhalang espada ang hangin. Isang napakalaking puting arko ng puwersa ang naiwan sa likuran niya na tila pumutol mismo sa espasyo habang bumabagsak siya patungo sa target.
Sa isang iglap, dumiretso ang talam ng Prometheus sa depensa ng sinaunang makina. Isang matinis at nakakakilabot na tunog ng bakal na kumikiskes sa bakal ang umalingaw-ngaw sa buong cavern. Ngunit hindi doon natapos ang pag-atake. Tuluyang naging isang bagyo ng espada si Nazuna. Isa pagkatapos ng isa, walang tigil, walang pahinga. Ang kanyang mga atake ay nagmistulang mga kidlat na tumatama mula sa iba't ibang direksyon. Bawat pag-ikot ng Prometheus ay nag-iiwan ng naglalakihang bituin ng liwanag sa himpapawid habang ang mga slash ay nagsasalubong at nagkakros sa paligid ng mekanikal na halimaw. Kahit ang dambuhalang mekanikal na nilalang ay napilitang umatras. Bawat suntok ng puwersa mula sa mga slash ni Nazuna ay nagtutulak rito paurong. Ang mabigat nitong mga paa ay kumakayod sa sahig habang pilit nitong nilalabanan ng walang humpay na opens iba. Ngunit sa kabila ng laki at kapangyarihan nito, malinaw sa lahat ng nakamasid na ito na ngayon ang nasa depensibong posisyon. At si Nazuna, ang pinakamatinding vanguard ng Great Tower, ay hindi pa man lang nagsisimulang mapagod. Napuno ng mukha ni Nazuna ang buong frame. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sobrang saya. Walang kahit kay-titing na takot. Walang pag-aalinlangan. Puro pananabik lamang. Isang napakalawak ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang dambuhalang kalaban sa harapan niya. Mas matibay ka kaysa sa inaasahan ko, masaya niyang sigaw. Sa likuran niya, unti-unti siyang umatras ng ilang hakbang. Mabigat na tumunog ang kanyang armored boat sa matigas na sahig habang ipinapahinga niya ang kanyang mga kamay malapit sa baywang. Para bang hindi siya nasa gitna ng isang nakamamatay na laban. Para lamang siyang isang bata na nakahanap ng bagong laruan. Habang tinitingnan niya ang sinaunang mekanikal na sandata, napadpad ang isip niya sa mga nakaraan niyang kalaban. Yung lalaking nakalaban ko dati. Bahagya niyang ikan-iling ang ulo niya habang sinusubukang alalahanin. Yung commander ng kung ano man yon. Napakamot siya sa pisngi. Halos hindi ko nga kinailangang seryosohin para matalo siya. Sa kabilang panig ng battlefield, pilit na bumabangon ang dambuhalang makina. Makapal na usok ang gumagapang sa paligid ng puting baluti nito. Nanginginig ang mga segmented joints nito habang pilit nitong inaayos muli ang balanse ng katawan matapos salagin ang walang humpay na pag-atake. Kitang-kita na kahit hindi pa ito bumabagsak, ramdam nito ang bigat ng mga hampas ni Nazuna. Ngunit para kay Nazuna, hindi iyon nakakatakot. Sa kabaligtaran, mas lalo lamang siyang naeengganyo. Lalo lamang siyang nasasabik. Mas lumawak pa ang kanyang ngiti. Tumaas ang kanyang balikat sa pananabik. At sa kanya masayang itinaas ang boses na parang batang nakatanggap ng regalo. Sa wakas, nagningning ang kanyang mga mata. Makakalaban din ako ng medyo seryoso. Humigpit ang hawak niya sa Prometheus. Sa labas ng training kasama si Malord. Isang napakalaking ngiti ang bumalot sa mukha ni Nazuna. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa matinding pananabik habang ang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan ay nagsimulang lumakas ng lumakas. Ang hangin sa paligid niya ay nanginig. Ang mismong espasyo ay tila bumibigat. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw ng buong lakas. Bend the laws of nature. Isang napakalakas na alon ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa kaliwang panel, mahigpit niyang hinawakan ng Prometheus gamit ang dalawang kamay bago ito buong lakas na itinutok pa itaas. Ang dambuhalang talam ay nagliwanag. Una ay parang apoy, pagkatapos ay parang araw, at sa susunod na sandali, isang nakabubulag na haligi ng banal na liwanag ang sumabog mula sa espada. Diretso itong sumibat pa itaas. Tinaga nito ang kadiliman ng cavern. Tinagos ang makakapal na ulap ng alikabok, at bumangga sa napakataas na kisame ng sinaunang lugar. Ang buong mundo ay tila nalubog sa puting liwanag. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang huling utos ni Nazuna. Prometheus. Ang kasunod na pagsabog ng enerhiya ay nagmistulang pagsilang ng isang maliit na bituin. Ang liwanag ay kumalat sa buong cavern. Ang dating madilim na abyss ay naging isang dagat ng nakakasilaw na ningning. Ang mga higanteng monolith na nakapaligid sa kanila ay nagningning na parang salamin. Ang mga anino ay tuluyang naglaho. Sunod-sunod na nagpalit ang mga eksena habang patuloy na lumalawak ang epekto ng activation. Mabilis na itinaas ng lead dwarf ang kanyang braso upang takpan ang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang balbas niya ay hinahampas ng hindi nakikitang puwersa habang ang kakaibang distortion ay dumaraan sa paligid niya. Wow! Hindi niya man lang natapos ang sasabihin. Agad na sumunod ang isang matinding close-up ng kanyang mata. Biglang lumiit ang kanyang pupil. Nanigas ang buong katawan niya. Ang sigaw niya ay halos nalunod sa rumaragasang enerhiya. Si Nazuna naman ay nananatiling kalmado. Dahan-dahan niyang ibinaba ang Prometheus. Ngunit may kakaiba, may mali, may bagay na hindi maipaliwanag. Ang liwanag na bumabalot sa espada ay hindi lamang simpleng mana.
Hindi rin ito ordinaryong aura. Ito ay parang isang bagay na mas malalim, mas fundamental, mas sinauna. Isang kumpiyansang ngiti ang nakaguhit sa labi ni Nazuna habang mahigpit niyang hawak ang hilt gamit ang dalawang kamay. Parang alam na alam niya ang susunod na mangyayari. Parang ilang ulit na niyang nakita ang reaksyong ito mula sa iba. Sa ibabang bahagi ng eksena, nagkawatak-watak ang mga panel sa magkakapatong na pananaw. Isang maliit na panel ang tumutok muli sa lead dwarf. Lubos na nakabuka ang kanyang bibig. Tuluyang tumigil ang kanyang pag-iisip. Hindi niya mahanap ang mga salita. Hindi niya may proseso ang nasa harapan niya. Tuluyang nabunyag ang nakakatakot na katangian ng activated exclusive ability ng Prometheus. Sa gitna ng malawak na cavern, hindi na lamang iisang Nazuna ang nakatayo. May limang ganap na pisikal na Nazuna. 5 magkakaparehong presensya. 5 pares ng mabibigat na baluti. 5 mythic class Prometheus. At 5 pares ng nagliliyab na pulang mata na nakatutok sa sinaunang sandata. Halos bumigay ang isip ng lead dwarf. Nanginginig ang kanyang daliri habang itinuturo ang battlefield. The young lady. Napatras siya ng isang hakbang. Split into 5 of herself. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Desperado siyang naghanap ng makatwirang paliwanag. Mabilis siyang lumingon kay Lord Light. Is it that? Nanlaki ang kanyang mga mata. That masterful technique where someone moves so fast, it looks like there are multiple copies of them. Tahimik na pinagmasdan ni Lord Light ang 5 mandirigma. Pagkatapos ay walang emosyon siyang umiling. No, it's not that. Parang martel yung bumagsak ang simpleng sagot na iyon sa isipan ng mga researcher. Hindi ito after images. Hindi ito speed illusion. Hindi ito trick ng mata. Ang 5 Nazuna ay tunay na umiiral. Maingat na pinagmasdan ng grupo ang mga kopya. All of them. Isa sa mga dwarf ang napalunok. Are Nazuna, with the same armor, the same weapon, the same level, and everything else. Sa isang close-up panel, bahagyang ngumiti ang isa sa mga Nazuna. Ang parehong mabangis ng ngiti. Ang parehong kumpiyansa. Ang parehong battle hunger. At nang ngumiti ang isa, ngumiti rin ang 4 na iba pa. Sa gitna ng battlefield, kumalat ang 5 Nazuna sa isang perpektong combat formation. Tuluyang sumabog ang battlefield sa kaguluhan. Mula sa bawat direksyon, sabay-sabay na kumilos ang 5 Nazuna. Sa ibabang kaliwang bahagi ng eksena, nakatayo ang dambuhalang artificial mythic class weapon sa gitna ng labanan. Ngunit ngayon, hindi na ito ang mangangaso. Ito na ang napapaligiran. Mabilis na gumalaw ang visor nito habang sinusubukang subaybayan ang lahat ng target. Kaliwa, kanan, itaas, likod, harap, ngunit saan man ito tumingin, may Nazuna. At bawat isa ay may hawak na mythic class Prometheus. Sa susunod na sandali, sabay-sabay silang tumalon. Ang kanilang mga sigaw ay nagsanib sa isang nakabibinging alon ng ingay na umalingaw-ngaw sa buong cavern. Sa kanang bahagi ng spread, sunod-sunod na close-up panels ang nagpakita ng kanilang mga mukha. Ang unang Nazuna ay may mabangis na ngiti. Nagningning ang kanyang pulang mata sa pananabik. Ang pangalawa ay may malamig at nakamamatay na titig. Walang ibang laman ang kanyang isip kundi ang pagwasak sa target. Ang pangatlo naman ay halos tumatawa sa sobrang saya. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa purong battle ecstasy habang papalapit siya sa kalaban. At sa gitna ng lahat ng iyon, naghalo-halo ang kanilang mga boses. Here I come, snake thingy.